Sa bawat isa sa atin at ako po ay nagpupuri sa Kanya. I am humbled and I am privileged na makilala po ang bawat isa sa inyo, and I bless the Lord sa kind invitation po ni Pastor Eric Hernandez, and I pray that God may bless our conference for His glory and pleasure's sake, so that we might live in a manner worthy of the glorious gospel, fully pleasing to Him and growing in the knowledge of His words. Ilang buwan na rin po ang nakakaraan nang ako ay nakauwi from Cambodia, specifically sa Phnom Penh po, for my short-term mission. And although wala po akong time to go into details, to share my experiences, but masasabi ko po na it has a profound impact. Unang-una po sa aking pananampalataya sa Diyos. At yung impact po niya sa aking ugali, asal at pamumuhay. If you want to be a missionary or a pastor, you should be willing to wear the crown of thorns. Kailangan handa kang isuot ang koronang tinik. Pagod, gutom, puyat, buwis ng buhay, luha, inuusig, lungkot, pag-aalinlangan, panghihina ng kalooban in such a way na gusto mo nang sumuko. Yan po ang typical na karanasan naming mga missionary. And I guess maging sa inyo pong mga pastor. Ngunit sa huli, patutunayan pa rin po ng Diyos na siya ay tapat at masagana akong magkaloob ng biyaya. Ang Cambodia po ay isang communist country at Buddhism po ang kanilang kingdom religion. Isa sa mga mahihirap na bansa dahil sa miserable at karumal-dumal na kasaysayan nito dahil ho kay Pol Pot. Kaya naman ho ang mga NGOs doon ay naglipa na upang tumulong. So magtatayo sila ng orphanage, magtatayo sila ng English school para po pag-aralin yung mga kabataan. And in that sense, ito yung naging estratehiya ng mga missionaries and church planters sa lugar po ng Phnom Penh, Cambodia. Unfortunately, ang health, wealth, prosperity gospel preachers, false motivational speakers, erroneous doctrine and wrong theology ay patuloy pong lumalaganap sa Cambodia. Kaya ipanalangin po natin na magpadala ang Diyos ng mga missionary na hindi lang mailakas ng loob, kundi yung uhaw din po sa biblical na doktrina at katotohanan. Sabi po ni Paul Washer, the Great Commission is not just about sending missionaries, but about sending God's truth through missionaries. That is only possible if we hold unswervingly to the biblical inerrancy and the sufficiency of Scripture. Sabi naman po ni John Calvin, a good missionary, a good pastor, is a good theologian. A good missionary and a good pastor is a good theologian. Karamihan po sa Cambodia ay proud, materialistic, intellectualist at immoral. Halos kada kanto may bar at club. At sa hirap po ng buhay, sadyang laganap ang prostitusyon. Same sa background ho ng lugar sa Corinto. They love to listen to great orators. They worship ceremonies carried out by 1,000 temples prostitutes connected with the temple of Aphrodite, flirted with the wisdom of men, and did all they could to keep their bodies as beautiful as those of the Greek gods. Kalayaan po sa kasalanan at kamatayan, ito po ang kailangan ng lugar sa Corinto. Ang mabuting balita, kailangan po nilang makilala kung sino ang Panginoong Hesukristo, na siyang daan, katotohanan,
at buhay. Kaya po kanyang isinugo ang kanyang alagad na si Apostol Pablo. Ibang klase po ang naging relasyon ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi lang ho siya naging instrumento upang ang iglesia sa Korinto ay matatag, kundi siya ay nanatiling malapit sa kapatiran sa kabila na naging problema, issue sa iglesia. Hayag po, partikular sa aklat na ito, ang ganda ng ugali at asal ni Apostol Pablo bilang missionary at bilang pastor. Sa kasaysayan at sulat pong ito, dalawang bagay ang kamangha-mangha at dapat nating pagtuunan ng pansin. Number 1, the love of Apostle Paul for the church, Corinthian church, was therefore of special intensity. Special intensity. Ang pag-ibig ni Apostol Pablo sa kapatiran sa Korinto ay gano'n na lamang. Sa sulat pong ito mapapansin natin ang napakagandang puso, ugali at asal ni Apostol Pablo bilang pastor at missionary. At kung paano niya ibigin ang iglesia. Sa kabila po ng laki ng hirap, pagtitiis, at sakripisyo ni Apostol Pablo sa Korinto, patuloy niyang sinisinta ang iglesyang ito. Sa kabila ng mga naging issues, immaturities, struggles, trials, and affliction, nanatili siyang malapit sa iglesyang ito. Hindi niya ito iniwan at hindi niya ito pinabayaan. Sa halip patuloy na ginagabayan. At pinalalakas sa kanilang kahinaan. The love of Apostle Paul for the church was therefore of special intensity. And number 2, the sovereignty of God in mission. Sa kabila ng higit sa sukdulang kasamaan at kasalanan ng Korinto, laban sa Diyos, sa kabila na sila'y nilamon na ng kultura at tradisyon ng mundo, ang Diyos ay nanatiling maunawain, mahabagin at mapagbiyaya. And because God is sovereign in evangelism, God is sovereign in church planting, God is sovereign in mission, ang pagtatanim ni Apostol Pablo ng salita ng Diyos sa lugar ng Korinto, sa kabila ng hirap, sakripisyo, dugo at pawis ay hindi nawalan ng kabuluhan. Because God is sovereign in mission. The Spirit of God enabled Paul to plant a church in the center of vice and idolatry on his second missionary journey. Glory be to God. At ito'y pag-uusapan ho natin sa maikling oras. Sovereignty of God in mission. Ang subtitle po natin, Christ is the power of God and the wisdom of God. Sovereignty of God in mission. Christ is the power of God and the wisdom of God. Makipagbukas po kayo sa akin sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 24. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino.
Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahon ng ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, binarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral. Na sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. In evangelism, in church planting, and in mission, God's sovereignty is our fuel. Amen. In evangelism, church planting, and mission, God's sovereignty is our fuel. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa Isaiah chapter 55 verse 10 and 11. Hindi po natitigilan magsalita at mangaral si Apostol Pablo dahil alam na alam niya na may ibubunga ito. Sapagkat ang misyon na kanyang ginagawa ay misyon mismo ng soberanong Diyos. Alam na alam ni Apostol Pablo na ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, ang mensahe ng kaligtasan na kanyang naiaasik ay hindi mawawala ng kabuluhan. Sa halip tuto pa rin ito ang kalooban ng Diyos. Kilala niya na ang Diyos ay dakila, maluwalhati, makapangyarihan at soberano. At ang pagkasoberano ng Diyos sa misyon ang siyang nagbibigay kay Apostol Pablo ng lakas ng loob, dobling sipag, dobling tiyaga, dobling kasigasigan saan man siya dali ng Panginoon. Sa kaliwat kanan niyang pagtitiis at pag-uusig, dobling hirap, pasakit, at sa dobling sakripisyo, sa kabila nito, sa kanyang pananaw at prinsipyo bilang apostol, missionary, and pastor, kanyang sinabi, pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay. Alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay na mula kay Kristo Jesus. 2 Timothy chapter 2 verse 10. Ang pagkasoberano ng Diyos sa misyon ang siya nagbibigay kay Apostol Pablo ng katatagan, kalakasan, kapayapaan at buhay na pag-asa upang magtanim ng salita ng Diyos, mabuting balita, mensahe ng kaligtasan sa lugar ng Korinto na ubod ng sama at ubod ang kasalanan. God's sovereignty is our fuel. But there's a necessity in preaching. Ang Diyos ng Biblia na siyang soberano ay may itinakdang banal na paraan o gawain upang tipunin o tawagin ang kanyang mga hinirang. Ito po ay ang pangangaral.
Pangangaral ng mabuting balita, pangangaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng tapat na pangangaral ng mabuting balita, kumikilos ang banal na Espiritu upang ang isang patay at bulag ay magkaroon ng buhay at makakita. Kailangan po ng tapat na pangangaral ng mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sumasampalataya. Tanong ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10:14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? That's why the preacher must be sent. Old Testament preachers, Moses, Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, Jonah, at marami pang iba. Preaching is God's appointed means, divine appointed means of communicating the gospel. Jesus was a preacher, and so was Paul. Nagkaroon ng tunay na reformasyon at pagbabago pagdating sa doktrina sa panahon ni Martin Luther, John Calvin, George Whitefield and Jonathan Edwards, Charles Spurgeon and Martin Lloyd-Jones sa pamamagitan ng kanilang tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Tapat, hindi lang ho basta pangangaral, tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Preaching comes through Christ's sent messenger. And what is the content of that preaching? So verse 18 ng text po natin pinag-aaralan, the cross. In verse 23, we preach Christ. That is the content of preaching. In Greek word is stauros. The cross represents unspeakable pain, humiliation, and suffering. And ironically, is also the symbol of infinite love. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4, the content of preaching, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan. Pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Ang krus po ng Panginoong Kristo ang siyang banal na instrumento ng Diyos sa kaligtasan. Ang krus po ay simbolo ng mabuting balita. Sabi po ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito'y kapangyarihan. Kapangyarihan. Ipinapakita ng magandang balita kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos niya sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo na siyang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa.
Dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos nito, nakita ko isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siyang sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila palagi ang Diyos. At siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at naahayag sa mabuti, matuwid, banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. 1 Peter 1:18-20, 1 Peter 2:22-24, Galatians chapter 3:13, Romans 5:8, Ephesians 2:8, 1 Thessalonica 4:14, 1 Corinthians 15:52-57, Revelation 21:1-4, and Philippians chapter 4 verse 21. Ano po ang epekto nito sa atin? Wala na. Dahil ho madalas nating marinig. Ano ho ang epekto nito sa atin? This is the content of the preaching. The gospel. Ito po ang puso at buhay ni Apostol Pablo. Ipangaral lamang ang katotohanan, ang banal na kaligtasan, ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan po nito'y sinira ng Diyos ang karunungan ng marurunong. Sa pamamagitan po nito'y pinakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang sa Kanya. And believe me or not, ang epekto po ng gospel ay hindi lang isa, kundi dalawa. In the text that we are trying to delve, it has two effects. Dalawang epekto ng gospel sa taong nakakarinig. Number 1, sa verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Foolishness.
Isang malaking himala, milagro, pambihirang palatandaan ang kanilang hinihintay. Because the Jews require a sign and the Greeks after wisdom. Because unto the Jews a stumbling block and unto the Greeks foolishness. Isang katulad ni Abraham, ni Moises, ni David, ang kanilang hinahanap. Isang pambihirang lakas at kapangyarihan ng kanilang inaantay na maranasan at makita ng kanilang mga mata. Kaya't sila'y humihingi ng himala sa Panginoong Hesukristo. Matthew 27:41, kinutya naman siya ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Sinasabi nila iniligtas niya ang iba, ngunit ang sarili ay hindi mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumabalang siya ngayon sa krus. Wow, seeking for signs. Bumabalang siya dyan sa krus. Ay maniniwala na kami sa Kanya. Nanalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung iligtas siya ng Diyos. Sabi ng Griego naman, hindi naman palatandaan ang hinahanap namin, kundi karunungan. Ang nais naman nila ay ang mga malalalim na filosofiya, malalalim na ideolohiya, at may sistemang paniniwala. Paano po sila maniniwala sa isang taong pinanganak sa sabsaban? Paano po sila maniniwala sa isang hindi nakapag-aral at hamak na karpentero lamang? Paano po sila maniniwala sa isang pinagkamalang matakaw at lasinggero? Paano po sila maniniwala kay Jesus na sa krus ng Kalbaryo tila pinabayaan ng Diyos? Foolishness. For Jews and Greeks, it's foolishness. Di alam ng maraming Hudyo at Grego na ang pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Di alam ng maraming Hudyo at Griego na kailangan ng Kristo ay magtiis, mamatay, bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan. Luke 24:26. First effect, foolishness. Number 2, power. Verse 24, ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa mga naliligtas. Question: to whom Christ, the wisdom of God and the power of God? To whom? Para kanino na si Kristo o ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos? Those who are called. Verse 24. Those who are called. Sa mga tinawag. Called in Greek word is kletos. Divinely summoned by God. Pinili ng Diyos. Both Jews and Gentiles. So we abhor the unbiblical doctrine of universalism. That all people will be saved. Na ang lahat ng tao ay maliligtas. We abhor it because the Bible is against with it. Kung kahangalan ng mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus sa mga hindi tinawag
at kapangyarihan naman sa mga tinawag, ibig sabihin, hindi lahat o bawat isang tao sa buong mundo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Romans 9, 11, 12, 15, 18, 14, 19, Romans 8, 28, Ephesians 1, and many verses. Alam po natin na sa liwanag ng Biblia, pinatutunayan nito na ang Diyos ay makapangyarihan, perpekto, banal, at makatarungan. At ang Diyos po ng Biblia ay nananatiling makapangyarihan, perpekto, banal at makatarungan maging sa kanyang pagpili ng kanyang nais iligtas. Ayon sa kanyang sariling layunin, kalooban, at sariling kaligayahan. I don't know if this word is right, but sa pinakapangit na salita, wala tayong pakialam kung sino ang nais iligtas ng Diyos. Wala akong pakialam, wala rin ho kayong pakialam. Sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia. Mas marunong pa ho ba tayo sa Diyos? To whom Christ the wisdom of God and the power of God, to those who are called, kletos. At ang Diyos ng Biblia na siyang soberano ay may itinakda at itinalagang gawain upang tipunin o tawagin ang kanyang mga hinirang. Ito po ay ang pangangaral ng mabuting balita. Pangangaral ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng tapat na pangangaral ng mabuting balita, kumikilos ang banal na Espiritu upang isang patay at bulag na kaluluwa ay magkaroon ng buhay at makakita. Why should missionaries continue to labor in the hardest parts of the world with limited success or no success at all? Why? Because they are confident that God will have a people for Himself. From every tribe and language and tongue and nation. And so they stay. So they stay. So pastor, they stay. He stayed. As I closed, sa panahon ho natin ngayon, kailangan ho ng mangangaral na handang tumayo sa katotohanan. Kailangan ho ng isang mangangaral na handang manindigan sa katotohanan. Kailangan ho ng isang mangangaral na handang tumayo, manindigan, mamatay kung kinakailangan sa ngalan ng katotohanan. Sa harap po ng Diyos at ni Kristo Jesus, na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Inaatasan tayo ng Diyos na ipangaral lamang ang kanyang salita. Yamang ang paraan ng Diyos upang tawagin ang mga hinirang ay sa pamamagitan ng tapat, hindi lang basta pangangaral, ng tapat na pangangaral ng salita ng Diyos ng mabuting balita. Manindigan po tayo na sa ating pangangaral, ang ituro po natin ay ang mga bagay na naaayon sa wastong aral. Manindigan po tayo na sa ating pangangaral, walang sino mang makilala maliban kay Jesus na ipinako sa krus. Ang bilin po ng Biblia sa bawat pastor at magiging pastor. Acts 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan ng Diyos. Sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Tandaan po natin si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos.
tawag po ng Diyos sa mga mangangaral ay hindi patungkol sa sarili nilang katalinuhan. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi po ito patungkol sa husay ng inyong pananalita. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi po ito patungkol sa bulok ninyong sistema. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, karunungan ng Diyos. Hindi po ito patungkol sa makamundo ninyong estratehiya. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 9, verse 16, sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Gusto ko rin yung sabihin sa sarili ko, sumpain po ako ng Diyos kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. At nais ko pong ipaalala sa mga mahal kong pamanggalama, sumpain po kayo kung hindi nyo ipangaral ang mabuting balita. Ang lahat po ay magsitayo at umako sa Panginoon.